Sa susunod na linggo nga mapapanood na natin ng pahapyaw ang totoong nangyari sa God Valley Incident. Teka, bakit pahapyaw lang? Dahil nakafocus pa nga rin yung nangyayaring storya sa flashback ni Kuma. Meaning yung mga parte na related lang kay Kuma ang makikita natin sa nangyaring God Valley Incident. Pero alam naman natin kung paano tumatakbo ang pag-a-animate sa mga panel ng manga. Maaari nga itong mabawasan o madagdagan. Gaya na lang for example netong controversial na scenes mula kay Sanji. Dahil nga sa hindi 1:1 yung pinoportray ng anime sa nangyayari sa manga, maraming ang fans ang uminit ang ulo. Especially yung mga fans ni Sanji na parang bakit ganito? Bakit hindi lumabas yung ganitong scene? Bakit nagmukhang tanga si Sanji? Anyway, ano ba ang makikita natin sa next episode? Bali mako-cover nga nito yung mga nangyari sa chapter 1096, yung pag-uumpisa ng ginanap na hunting competition ng mga celestial dragons. Basically yung mga nakatira sa God Valley kasama na itong ilang slaves sa Meridian na dinala rin sa God Valley isa-isang papatayin ng mga kalahok sa hunting competition na to. Ang point nga kaya ko binrot up itong patungkol sa tournament na to dahil sa sisentro nga yung mangyayaring God Valley Incident sa mga papremyo ng kompetisyon na to. O dito magmumula yung chain of events na magaganap sa isla na to. In chapter 1095 nga namataan natin na merong 6 na papremyong ipapamigay itong mga celestial dragons. Kumpirmado na nga rin ito sa latest episode ng anime. Nakakita nga tayo ng 6 na treasure chest. Ngayon itong mga papremyo nga yung ginawang paraan ni Genie para papuntahin ang pinakamalalakas na pirata sa God Valley. Nilik nga niya yung impormasyon na to. At ito yung rason kung bakit papunta ang Rocks Pirates sa God Valley. Ang kunin itong mga papremyo na to. At since nandito nga yung Rocks Pirates, syempre present din itong Rising Pirates sa mga panahon na to na si Goldie Roger. Nung malaman nga ito ni Garp, nainganyo na rin siyang pumunta sa God Valley since pinoportray nga na mortal na magkaaway raw sila. At dahil nga sa present na rin sa mga panahon na to itong mga Holy Knights, meron nga tayong 4 na grupo na kalahok sa mangyayaring God Valley Incident. Itong grupo ng Rocks Pirates, yung grupo ng Roger Pirates, itong mga Holy Knights, at itong grupo ng Marines sa pangunguna ni Garp. Bali overall nga sa mangyayaring event na to merong 3 malalaking panel ang possible nating makita na i-convert sa anime, including itong buong panel na magkakasama ang Rocks Pirates, syempre minus si Rocks since tinatago pa nga rin siya ni Oda sa atin. Ang aabangan nga natin sa scene na to yung paglilinaw ng mga miyembro ng Rocks Pirates dahil in chapter 1096 nga merong mga karakter na bahagyang tinatago ni Oda, gaya na lang netong misteryosong karakter na nakasalamin or even itong maliit na karakter na kamukha ni Strusen. Possible ngang makukumpirma na kung siya ba talaga ito o hindi. Sa side naman ng mga Holy Knights possible ngang mas malinaw na nating makikita sa susunod na episode itong mga kasamahang Holy Knights ni Garling since hindi nga rin natin sila gaanong nakita sa chapter 1096. At finally sa side ng Roger Pirates hinihintay ko nga kung ipapalabas ba sa susunod na episode yung pagkuha nila sa Batang Shanks. Since as stated nga sa One Piece Volume 4 Billion, which is kinukonsider ni Oda na canon sa storya, nakuha daw ng Roger Pirates itong Batang Shanks sa loob ng isang treasure chest. Sana nga pahapyawan itong scene na to kung sakali man. Bukod nga dito wag niyong kalimutan na present din sa nangyaring God Valley Incident itong si Gorosei Saturn. Kaya paniguradong makikita natin siya sa next episode kaharap si Kuma. Anyway, ayan na nga yung maikling refresher video nyo para sa susunod na episode ng anime. Kung trip nyo pa nga ng mga ganitong klase ng content kung saan tatalakayin natin yung mga episode o mga susunod pa na episodes mag-comment lang kayo.
Since nakabase nga sa interes nyo kung gagawa pa tayo ng ganitong klaseng video sa susunod. So yun lang, peace!